Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa buhay na walang paghihinayang. Opo mga kapatid, ang buhay natin bilang merong pananampalataya kay Allah, meron talaga tayong yugto ng ating buhay na nagbuni-muni po tayo, nakapag-isip ng mga bagay na kung saan naghihinayang rin tayo. Ngunit sa mga ganito ay mga problemang dumarating o kaya mga kamalian, mga pagsubok, dapat mamuhay pa rin tayo na may tunay na layunin na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nandyan lagi si Satanas. Ang gusto ng Satanas, kung hindi kanya maakay sa shirk o kaya sa kufur o kaya sa mga bid'ah o ano pang mga bagay na ikakasama mo, ay aakayin kanya sa kalungkutan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharihim syai'a illa biidnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at palihim na pangusap ay tanging mula kay Satanas upang mamimighati ang mga yaong naniwala at hindi naman nakakapinsala sa kanila ng anuman kundi sa kapahintulutan ng Allah. At kay Allah ay dapat magtitiwala ang mga mananampalataya. Kaya dito sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, napakalinaw talaga to. May mga gagawin si Satanas na kaabang. At isa sa mga gagawin niya ay palulungkutin niya ang mga mananampalataya sa kahit anong paraan. Lalo na ang paghihinayang na yan, mga kapatid. Ang purpose ng Satanas doon palulungkutin o kaya mamimighati ang mga puso ng mga mananampalataya para humina, para magiging marupok ang kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At binibigyan po ito ng pahintulot ng Allah bilang pagsubok sa atin. Ngunit dahil sa pagsubok na yun, naalala natin ulit si Allah subhanahu wa ta'ala at nagtitiwala tayo sa kanyang kapalaran, at lumalakas ang ating pananampalataya. Kaya ang buhay ng isang Muslim ay dapat walang paghihinayang. Kasi nga alam natin ang kalabasan ng mga pangyayari o tinatawag nating akibatul umur. Ang lahat ng mga kalalabasan, mga kapatid, ay dapat ano natin yan na nakahanda na tayo. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahum aduhul li illa rabbul alamin alladhi khalaqani wa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtuhu fahuwa yashfin walladhi yumithuni thumma yuhyin walladhi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmaddin. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ay talagang kaaway para sa akin bukod sa Panginoon ng sanlibutan, ang yaong lumikha sa akin at sa siya rin ang gumagabay
at yaong nagpakain sa akin at nagpapainom, at kapag nagkasakit ako at saka siya rin ang nagpapagaling, at yaong nagpapatay sa akin at pagkatapos ay magbubuhay sa akin, ang yaong aking inaasahang magpapatawad para sa akin ng aking mga kasalanan sa araw ng pagbabayad. Tingnan nyo, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, napakaganda talaga. Lahat ng mga pangyayari dito, lahat ng mga pangwakas, lahat ng mga kalalabasan ay inuukol natin, binabalik lang natin o binabaling lang natin kay Allah. Yun ang buhay na walang paghihinayang. Lahat pala sa dulo ng ating kalbaryo dito sa mundo, lahat ng ating pagsusumikap, pinakadulo, iniisipin natin ang Panginoon. Tignan nyo, kahit nagkasakit dito, iniisip niya pa rin si Allah ang magpapagaling sa akin. Kapag ako'y nagugutom, iniisip niya pa rin si Allah ang magpapakain sa akin. Kung siya'y mauuhaw, iniisip niya pa rin ang Allah ang magpapainom sa kanya. Ganun ang dapat na pag-iisip ng mga Muslim. Para hindi ka lubos na malungkot sa mga bagay na paghinaghihinayang mo bandang huli. Kasi nga, nakapokus ka talaga, kapatid. Focus ang buhay mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Muslim, ganun kung buhay nila walang paghihinayang, hindi sila nagsasayang ng oras. Hindi sila nagsasayang ng kanilang mga talento, lakas, at pagkakataon. Kahit sila ay nabibigo sa mga kanilang mga ginagawa. Dahil mayroon lamang isang patutunguhan, mga kapatid. Mayroon isang patutunguhan, at ano yun? Yun ay patungo kay Allah. Mamatay ka, bubuhayin ka pa rin ng Allah. Tingnan nyo. Hindi lang ang kamatayan yun ang last destination ng tao, mga kapatid. Bagkus, iyon po ang pintuan, panibagong pintuan na mabubuksan para merong kang access doon papunta kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, bawat sandali natin, mga kapatid, puhunan to para sa kabilang buhay. Nag-iipon lang tayo dito, mga kapatid. Kaya merong kasabihan nga ad-dunya mazra'atul akhirah. Ang buhay o ang mundo ay taniman para sa kabilang buhay. Yun ang natin, mga kapatid. Iisipin natin yan. Kahit ikaw yumaman dito sa mundo, ang kayamanan na yan, hindi yan para rito. Dapat gawin mo yan, puhunan para sa kabilang buhay. Kasi nga, yun po ang makakatulong sa iyo bandang huli. Kasi nga, kapag hindi mo yung gagawin, maghihinayang ka talaga. Kasi nga, bakit? Ang iba kasi iniisip nila, dumating na kami sa 30, bakit wala pa kaming mga bahay, wala pa kaming sasakyan. Sana babalik ako sa sa time na pag-aaral ako, pinagsusikapan. Hindi ganun ang pag-iisip ng Muslim. Ang pag-iisip ng Muslim para hindi siya maghihinayang pagdating sa araw ng paghukom. Kasi dito sa mundo, ano lang tayo dito, pansamantala. Susubukan lamang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iyong gagawin. Tingnan nyo, mayroong talata si Allah subhanahu wa ta'ala na nakakasindak nga to nakakatakot nga to na sabi dito, hatta idha jaa ahadahukumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakul ila yaumin yub'athun. Na sinabi ng Allah sa banal na Quran, hanggang sa nang dumating sa isa sa kanila ang kamatayan, sabihin niya, aking Panginoon, pabalikin mo po ninyo ako, baka sakali makakagawa po ako ng mabuti sa aking iniwan. Sa anong sagot ng Allah? Aba, hindi. Tiyak na iyan ay salitang sasabihin niya. At kanilang likuran ay merong mga harang hanggang sa araw ng
bubuhayin sila muli. Tingnan nyo, napakatindi mga kapatid. Ang mga tao sa araw na yaon, maghihinayang talaga. Hindi sa mundo ang tunay na paghihinayang. Doon sa mundo, ano kanilang paghihinayang? Gagawa lamang ng maubuti. Ganun lang kasimple. Yun ang dapat bigyan halaga ng mga Muslim, ang paggawa ng mga kabutihan, kasi nga marami ang maghihinayang doon sa araw na paghukom. Gusto talaga nila bumalik. Akala nila sasakay sila pa machine, akala nila mayroong second tinatawag na pangalawang pagkakataon. Wala po ganyan mga kapatid. Tayo isipin natin na sa isang direksyon lamang, isang daanan kung saan hindi ka na makakabalik kasi nga lalagyan ka ng barzak. Kaya sa atin, walang mga multo-multo. Wala nang babalik tapos mumultuhin ka pa. Wala, ganon sa Islam. Ang nagbumulto yun, mga engkanto yun. Ginagaya lang ang mukha ng mga mahal mo sa buhay. Kapag binibisita ka ng mahal mo sa buhay, huwag kang maniwala dyan. Mga engkanto yan. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala naglagay ng barzak, o ibig sabihin ng harang, hanggang pagdating ng araw ng paghukom. Walang makakatakas doon, kaya walang nagbumulto. Kaya bilang mga Muslim, tandaan nyo mga kapatid, ang puso ng mga mananampalataya ay kontento na. Mapanatag, laging handa sa mga pangyayari na walang paghihinayang. Wala siyang paghihinayang. Kasi ginawa niya ang utos ng Allah. Ang utos sa kanya, manampalataya sa kanya. Huwag tatambal sa kanya. Iuukol lahat ng mga paggawa ng kabutihan. Sumunod sa mga utos. Kaya kontento ka talaga. Naging mapanatag ka. Hindi ka sisig-sisig ka, sana babalik sana ako pagka high school, gagawin ko sana ang hindi ko nagawa, mag-aral sa hindi ganoon ang pag-iisip ng mga Muslim mga kapatid. Kasi nga pang lang yan pang makamundong bagay lang yan. Kung anong natapos na qadarullah, tinakda na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong isipin yan ang tinatawag nating mapangsisi na sarili. Ganon ang pagkalika sa atin. Katulad ng sinabi ng Allah, la uqsimu biyawmil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma'idhamah. Sinabi ng Allah, hindi sumusumpa ako sa araw ng pagkabangon, hindi isinusumpa ko sa sariling mapangsisi. Inaakala ba ng tao na hindi namin siya iipunin ang kanyang mga buto? Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mayroon talaga tayong sariling mapangsisi, tinatawag nating nafsul lawwama. Kasi nga, pinaparamdam na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang babala na mayroong araw ng paghukom na magsisisi ka doon. Para hindi ka magsisi, dapat alam mong ginagawa mo na sa mayroong araw ng paghukom, hatulan lahat ng mga tao, ipapalabas lahat ng mga talata, lahat ng mga lihim, lahat ng mga ligid. Kaya natural yan sa atin ang paghihinayang mga kapatid. Kaya ang paghihinayang, kapag mayroong tinatawag na nasayang, maghihinayang ka talaga. Bakit di mo nagawa? Mga ano pa dyan. Kaya ang mga pangyayari mga kapatid, ang gagawin mo lang, huwag ka talagang gagawa ng kasamaan. Maghihinayang ka sa mga kabutihan, okay lang yun, pero kung gagawa ka ng mga masasama, wala ang buhay mo na yan, subhanallah, magsisisi ka talaga. Tulad na lang ng mga masasamang pagnanasa. Ang ginawa mo sa pagnanasa mo, kaloob yan ng Allah sa iyo. Ang ginawa mo, dinala mo sa kasamaan. Dinala mo sa tinatawag na pagwawalang bahala. O kaya sa mga kasalanan na tinatawanan mo pa, pinagmamalaki mo pa. Kaya ito ay magiging pabigat lang yan sa kalooban mo. At sa araw ng paghukom ay talagang maghihinayang ka.
Kaya alam naman natin mga kapatid, ang buhay mayroon lamang isang direksyon. Wala yan pwede babalik ka muna, wala. Ha? Kaya lagi umaga, ha? Walang kahapon. Ang kahapon nagiging na lang yan, memories na lang yan na dapat mong maalala at kunan ng leksyon. Kaya maraming nagsasabi ang oras ay biyaya na hindi na maibabalik. Sa bawat araw na lumipas ay may bahagi ng buhay na hindi na mauulit. Dahil kung hindi mo ito tatanggapin, ay makakaramdam ka talaga ng paghihinayang sa buhay mo. Tingnan, ganun ang tao mga kapatid. Ganun ang mangyari sa iyo kung hindi mo tanggap ang bukas ng oras hindi na maibalik. Ha? Kahit anong gawin mo. Ha? Hindi mo, kaya mag-ingat talaga sa mga pinagsasabi, mag-ingat talaga sa mga ugnayan, lalo na ugnayan natin kay Allah na hindi tayo dapat magagawa ng mga masasama. Kasi nga, iisa lamang ang direksyon ng buhay. Kung nagkamali ka pa, a'udhu billah, magpakupkup nawa tayo kay Allah. Ha? Kasi nga, ikaw, bakit ka sumamba? Lalo na malapit ng December. Ha? Sabi mo, okay lang yan, mag-party-party tayo. Mag-New Year tayo, mag-Christmas tayo. Huwag mong gawin yan kapatid, talagang maghihinayang ka sa buhay mo. Alam mo naman natin, papunta tayo sa kamatayan. At sa kamatayan, mayroong pangdaanan doon. Akala ng ibang kamatayan, yun ang huling hantungan ng buhay. Hindi, mayroon pang daanan yan. Kaya kapag ikaw, bilang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, iisipin mo talaga ang Allah. Iisipin mo talaga ang parusa ng Allah. Iisipin mo talaga ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka maghihinayang. Alam naman natin nagkakamali tayo. Ngunit dapat magbalik loob talaga kay Allah. Kaya mayroon sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, hindi kami makakaranas bukod sa anumang isinulat ng Allah para sa amin. Siya ang aming tagapangalaga at kay Allah lamang dapat umaasa ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. Dapat kay Allah lang tayo umaasa. Anong dahilan dyan? Para ang buhay natin ay walang paghihinayang. Kasi nga, merong Allah, merong sasalo sa atin, merong magpapatawad sa atin, merong magpapaumanhin sa atin. Ganun mga kapatid. Parang bahay ba? Parang tahanan na merong kang mababalikan. Kung mayroon kang problema, kapag mayroon kang dinaranas o ano pa dyan. Kaya pasalamat tayo, tinuruan tayo na lahat ipapadyos na lang natin mga kapatid. Para hindi ka mag-isip ng mga paghihinayang na yan dito sa mundo. Ang paghihinayangan mo doon sa kabilang buhay. Meron nga sinabi rin ng Allah, Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila rabbina ragibun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kung talagang nalugod sila sa anumang ibinigay ng Allah at sa kanila, binigay ni Allah sa kanila at kanyang minsahero at kanilang sabihin, sapat na si Allah sa amin, magbibigay sa amin si Allah mula sa kabutihang loob niya at gayon din ang kanyang mensahero. Tunay na kami ay nananabik kay Allah. Tingnan niyo mga kapatid, ganun na ganun ang gagawin ng mga mananampalataya. Sasabihin nila, hasbunallah. Sapat na sa amin si Allah. Kasi nga, kung ganun ang mo na magkakaroon ka talaga ng direksyon sa buhay na gusto mo makarating doon kaya sa Allah. Gusto mo makapasok sa paraiso kasi nandoon si Allah subhanahu wa ta'ala.
Alam naman natin, yun lang ang dapat nating pupuntahan. Kung nagkamali ka, impyernong apoy, doon ka sa kaparusahan. Kaya kapag ikaw nalubog sa kasalanan, hanggang tumigas ang puso mo, audubila mga kapatid, ay talagang maghihinayang ka talaga. Kaya sa mga problema o mga kalungkutan na dumarating sa atin, minsan na pag-isip ka talaga ng mga bagay na makakasama lang sa pananampalataya mo. Kaya encouragement ng propeta ng salam, magdua tayo. Kapag ikaw dumating sa iyo ang paghihinayang na yan, malulungkot lang talaga ang puso mo. Kaya sa hadith dito na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta ng salam, kailanman ay hindi nakaranas ang sinuman ng pagkabalisa at kalungkutan at saka siya ay nagsabi, tingnan nyo, makaramdam ka ng mga kalungkutan o pagkabalisa, itong sasabihin mo bilang dua. Sabi dito, O Allah, tunay na ako ay iyong alipin at anak ng iyong alipin at anak ng iyong babaing alipin. Ang aking noo ay nasa iyong kamay. Nakapataw ang paghahatol mo sa akin. Ang pag-uutos mo ay makatarungan. Hinihiling ko sa iyo gamit ang lahat ng pangalan para sa iyo. Ipinangalan mo sa iyong sarili. O itinuro mo sa sinuman sa iyong mga nilalang. O ibinaba mo sa iyong aklat. O itinago mo sa iyong piling na nasa kaalaman ng ligid. O ibinaba mo sa mga aklat. Gawin mo po ang Quran na tagsibol ng aking puso. Tingnan nyo, tagsibol. Ibig sabihin doon, malakas na parang tumutubo ulit kasi tagsibol. Liwanag ng aking dibdib at pangalis ng aking mga kalungkutan at pagtanggal ng aking alalahanin. Tingnan nyo, kadugtong ng hadith, maliban na alisin ng Allah sa kanyang alalahanin at kalungkutan at palitan ito ng kaginhawaan. Kaya mayroon nagsabi o mensahero ng Allah, hindi baga namin pag-aaralan. Kaya sinabi niya, opo, kinakailangan ito para sa sino nakarinig na matutunan ito. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya ganun lang pala mga kapatid, iparamdam natin sa ating sarili ang Allah. Ipakita natin na tayo'y mga maubaba, na tayo'y mga makumbabang mga alipin. Huwag nating itaas ang ating sarili. Kasi nga, kapag ginawa mo yan lagi, magiging palalong mayabang ka lang. Kaya kung ang alipin ng Allah, yun ang iyong pakiramdam, ganun dapat ang mga tunay ng mga Muslim. Nagdudua kay Allah, humihingi talaga ng gabay. Kasi nga, hindi kailangan maging perpekto ang buhay mo. Hindi tayo nilikha bilang perpekto. Lagi tayong nagkakamali. Yung sino man nagsabi wala siyang kamalian, subhan, nagkamali yun. Walang perpektong buhay dito sa mundo na sabi mo lang kakang pagkakamali. Ang ano lang dito, ang meron lang dito, pamumuhay na ginugugol sa tama. Yun lang ang meron dito sa mundo. Ginugugol sa kabutihan, sa mga merong mga kabuluhan. At ito ay para lamang kay Allah. Allahu Akbar. Isang buhay na kapag binabalikan mo sa huli, masasabi mong hindi man ako perpekto, ngunit nakagawa naman ako ng karapat-dapat at kontento na ako sa pagsunod kay Allah. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang buhay na walang paghihinayang, kapatid. Ganun ang pag-iisip natin. Ganun ang ating paghahangad sa pagpasok sa paraiso. Kaya ang mga taong sumusunod kay Allah ay talagang hindi maghihinayang. Meron nga dito sa hadith dito mga kapatid, sabi dito, inulat ni Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagsabi
sa oras na rinig niya ang nagsasagawa ng adan o ang muaddin na ako sumasaksi na walang Diyos kundi si Allah, na nag-iisa na walang katambal para sa Kanya, at si Muhammad si Muhammad ay Kanyang alipin at minsahero. Nalugod ako kay Allah bilang Panginoon at kay Muhammad bilang minsahero, at sa Islam bilang relihiyon ay patawarin para sa kanya ang kasalanan niya, isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, ganun pala. Kung sa Arabic pa, raditu billahi rabban, abi Muhammadin rasula, abil islami dinan. Ganun lang sasabihin mo, kapatid. Kaya ako, kapag ganun lang nalugod ka dyan, Allahu Akbar, nasa tamang landas ka, kapatid. Magkakaroon ka nawa ng buhay na walang paghihinayang dito sa mundo. Kasi nga, walang perpekto. Hindi tayo perfect, mga kapatid. Hindi tayo ginawa dito sa mundo na perfect. Doon yun sa kabilang buhay lahat. Kaya ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkaloob sa atin. Kaya meron niya sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh-dhulumati ila an-nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sinabi ng Allah, ginagabayan ng Allah gamit nito ang sino mang sumunod sa kanyang kaluguran bilang mga landas ng kapayapaan. Tingnan nyo, landas ng mga kapayapaan. Nakakaroon tayo ng kapayapaan. Naging mapayapa ang iyong pag-iisip, ang iyong puso. Ang isip mo naging malinaw. Ang sarili mo ay hindi na lumilingon kapag mayroong bigat ng paghihinay. Wala na. Hindi ka na lumilingon eh. Kasi nga, ginagabayan ka ng Allah sa landas ng mga kapayapaan. Kaysa maghihinayang ka dyan, magwala ka pa dyan, magsisigaw ka pa dyan, magdadamog ka pa dyan, ano pang gagawin mo mga kalukuhan. Kaya, ganun mga kapatid, ang gabay ng Allah. Nagiging mapayapa ka, ang isip mo malinaw. Kaya mga makasalanan lang talaga ang mga maghihinayang. Kasi nga, inutusan na tayo ng Allah eh. Manumbalik sa Kanya. Katulad ng sinabi ng Allah, manumbalik kayo sa inyong Panginoon at magpasakop rin sa Kanya bago darating sa inyo ang kaparusahan at pagkatapos ay hindi na kayo matutulungan. At sundin ninyo ang pinakamainam na ibinaba sa inyo mula sa inyong Panginoon bago pa darating sa inyo ang kaparusahan ng biglaan habang hindi ninyo namamalayan. Sabihin ng isang sarili, nakakahinayang sa anumang naligtaan ko sa tabi ng Allah at ako ay naging kasali pa sa mga manunuya. So, para itong masabi mo talaga. Nakakalungkot yun mga kapatid, naghihinayang ka. Kung sa Arabic pa, sabi niya, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu lillahi minal sakhirin. Ganun na sasabihin, ya hasrata, nakakahinayang, auzubillah. Kaya iwasan talagang kasalanan habang may oras pa. At gawin mo ang tama. Kahit mahirap, at saka patatagin mo ang puso mo bago ang huling pagharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang buhay na walang paghihinayang, buhay na inuuna talaga ang tamang pananampalataya, mga kapatid. Yun ang ating gusto mo yung buhay na walang paghihinayang, unahin mo talaga yun. Ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit hindi lamang pamilya, mga kapatid, ang iba kasi pamilya inuuna nila eh. Inuuna nila minsan kabutihan, mali yun. O kaya, minsan, inuuna nilang karunungan o paglinis ng puso, paghahanda. Hindi ganun, mga kapatid. Unahin mo talaga pananampalataya kay Allah. Kasi nga, magkakaroon ka ng tamang direksyon. Ang iba, naghahanda nga sa kabilang buhay, pero iba naman sinasamba. Mga Diyos-Diyosa naman sinasamba, mga ribulto. Kaya nagkamali sila. Kaya maghihinayag tayo. Kaya ang tunay na buhay na walang paghihinayag, inuuna talagang pananampalataya kay Allah. Tapos ang kanyang mga batas, yun ang unahin mo. Kaya yun, isa sa mga mga kapatid, isa sa mga kagandahan ng katuruan niya ng Islam.
Kaya ang tao na buhay, na meron siyang buhay na walang paghihinayang, hindi takot magbago, mga kapatid. Hindi siya takot magsimula muli. Bumabangon talaga siya. Alam na alam niya na merong gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag nagkamali siya, tinatanggap niya. At bumabalik siya sa tama. Hindi siya nagmamalaki. Kapag nadapa siya, ay bumabangon. At kapag nawala siya sa direksyon, ay muling niyang hinahanap ang gabay ng Allah. At kapag siya'y nalilingat, ay inaalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga pangyayari dito sa buhay natin, mga kapatid, kalungkutan man yan, kasiyahan man yan, mas maganda sabihin mo qadarullah. Kapalaran yan na itinakda ng Allah. Kasi nga, kapag ikaw nasanay ka sa paghihinayang, katulad dito sa hadith, sabi niya, at kapag dinatnan ka ng isang pangyayari, ay huwag mo talagang sasabihin, kung ginawa ko iyon, marahil naging ganun. Subalit iyong sabihin, qadarullah, pagtatakda ng Allah. At anumang kanyang naisin, ay kanyang gawin. Dahil ang salitang kung, tingnan nyo, salitang kung, ay sadyang nagbubukas ng gawain ng Satanas. Yun pala, mga kapatid. Ang hadith na ito galing kay Muslim, na napakatugma talaga sa ating mga buhay sa mundo na ito. Ang iba kasi lagi nagkog na lang, sana nung bata pa ako, sana kinausap ko yun, sana nag-invest na ako, o sana nagsimulan ako magnegosyo. Subhanallah. Nabuksan mo lang ang pintuan ng Satanas at gagawin ng Satanas. Palulungkutin ka lang ng Satanas, paiyakin ka lang, sisihin mo pang Diyos. Kaya, audubillah. Kaya mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid, kasi napaka-importante ito bilang Muslim na meron tayong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at may buhay na walang paghihinayang pagdating ng araw ng paghukom. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.